Mga kapuso, sa kulungan ng bagsak ng isang dayuhan at isang Pinay sa Makati City matapos mahuling gumagamit umano ng ilegal na droga. Ang naging mitya ng pagkakabisto, ang reklamong nag-aamok daw ang dayuhan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Natigil ang inuman ng 47 anyos na dayuhang ito at ng 2 Pinoy nang pasukin ng pulisya ang bahay nila sa Tejeros, Makati City kagabi. Ayon sa mga otoridad, nakatanggap sila ng sumbong tungkol sa pag-aamok umano ng dayuhang suspect. Kalaunay na pag-alaman nilang gumagamit din umano ng iligal na droga ang mga suspect. Talagang gumamit sila at nagsindi sila ng illegal na droga doon sa bandang pintuan ng gate nila habang nagiinom sila. Nagpa-party-party sila. Nakatakas po yung isa, kaya 2 lang po sila nahuli. Isang sachet ng hinihinalang shabu, 2 pakete ng umano'y high-grade marijuana at mga drug paraphernalia ang nakumpiska ng mga operatiba. Inaalam pa ang halaga ng mga ito. Hindi pa matiyak kung anong relasyon ng mga suspect sa isa't isa. Ang unang claim po nila, ang karelasyon niya po is yung foreigner. Ngayon, ang kiniklaim naman po niya, ang karelasyon niya ay nakatakas. Ang isa sa mga nahuli, 19 anyos na estudyante, aminadong gumagamit ng high-grade marijuana. Sa akin po talaga yun, hindi ko na po itatanggi. Kasi po, nakita po yun sa kwarto ko eh. Kasi po meron po kasi akong goiter eh. Tapos nasubukan ko po, natukso po ako ng mga tropa ko po. Sabi niya, may isa pa umanong kasabwat ang dayuhang suspect. Meron pa po kasi sa isa pong kaibigan eh. Ayun po yung nagsusustento po ng bisyo niya. Ilang years siya nakulong sa US? 15 years daw po. Dahil saan? Dahil din daw po sa drugs. Ayun lang po yung sinabi niya. Napag-alaman naman ng pulisya na dati nang nakulong sa Amerika ang dayuhang suspect, kaya makikipag-ugnayan daw sila sa Bureau of Immigration. Sabi naman ng dayuhang suspect, I'm invoking my right to remain silent right now, so I'm finished. But just to clarify, were you involved in drugs back in the U.S.? I'm not answering any questions. nahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act ang mga arestadong suspect. Tinutugis pa ang isa pang nakatakas. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Iniimbestigahan na ng Department of Justice ang mga pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa kanyang pamumuno. Sa press con sa Davao City nitong Lunes, sinabi ni dating Pangulong Duterte na may mali sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. at tanging militar at pulisya lang daw ang makapagwawasto nito. Para kay Justice Undersecretary Jesse Andres, bordering on sedition ang mga pahayag ni dating Pangulong Duterte at maaaring gawa ng legal na aksyon. Una nang sinabi ng Armed Forces of the Philippines na mananatili silang tapat sa konstitusyon at nanawagang huwag na silang idamay sa politika. Halos ganyan din ang panawagan ni PNP spokesperson Brigadier General Jean Fajardo sa panayam sa Super Radio DZBB. With due respect to our former president po, siguro po sa nangyayari po ngayon ay hindi po makakatulong yung mga ganitong pananalita at sa ating pong mga mamamayan ay maging discerning po tayo sa mga nakikita at napapanood at naririnig po natin sa mga bali-balita. For him to invite the military to have a part in seeking remedy is bordering on sedition and is legally actionable. Nananatili sa pangangalaga ng Veterans Memorial Medical Center ang dalawang taga-OVP na sina Chief of Staff Zuleika Lopez at Special Disbursing Officer Gina Acosta. Update po tayo sa Ulat on the Spot ni Oscar Oida. Oscar! Yes, Connie, pasado alas 9 nga ng umaga nang umarap sa mga miyembro ng media si VMMC spokesperson Dr. Joan May Perez Rifarial. Ito'y para sabihing patuloy na nanatili sa kanilang pangangalaga ang mga opisyal ng OVP na sina Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez at si Special Disbursing Officer Gina Acosta. Bagamat hindi niya idinitali ang kondisyon ng mga pasyente alinsunod umano sa pag-iingat sa privacy ng mga ito, tiniyak ni Dr. Rifarial na ginagawa nila ang lahat para matugunan ang lahat ng pangailangan medikal ng kanilang dalawang pasyente. Pagtitiyak pa ng VMMC na natili umanong maayos ang sitwasyon ng VMMC sa kabuuan at hindi raw naapektuhan ng mga pangyayari ang kanilang operasyon para matiyak na naseserbisyohan ang lahat ng kanilang mga pasyente. Ang dati na raw maigpit na ipinapatupad na seguridad sa ospital, mas lalo pa raw nilang pinagting upang makatiyak
sa kaligtasan ng lahat. Connie? Maraming salamat, Oscar Oida. Sa huling pagdinig ng Senado ukol sa mga iligal na pogo, kabilang sa mga tinalakay ang malaki umanong papel ni dating Presidential Economic Advisor Michael Yang sa pang-iispiya raw ng China sa Pilipinas. Si dismissed Bamban Tarlac Mayor Alice Go naman, tinawag na Agent of Influence ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA. Balitang hatid ni Mav Gonzalez. Sino si Alice Go? Yan ang tanong ng marami nang maugnay ang nooy mayor ng Bamban Tarlac sa nabistong Pogo Hub sa kanilang bayan. Pero sa paglalim ng investigasyon, lumutang din ang tanong, Chinese spy ba si Alice Go? Filipino po ako, hindi po ako spy. Sabi ng National Intelligence Coordinating Agency o NICA, hindi pa nila makumpirma kung espiya nga si Alice Go o Go Waping, pero isa raw siyang agent of influence. She uses her influence, her stature or her position to influence public opinion or decision-making to produce results beneficial to the country whose services they benefit from. So to that effect, Madam Chair, that is applicable to her. Hindi na nakadalo si Go sa huling pagdinig tungkol sa Pogo ng Senate Committee on Women and Children. Dinidinig din kasi sa korte sa Pasig ang kasong qualified human trafficking laban sa kanya. Pero muling tinalakay ang tungkol kay Xie Zhijiang, ang lalaking umamin sa isang dokumentaryo na isa siyang Chinese spy. Dati nang sinabi ni Xie na Chinese spy din umano si Alice Go. 2011 unang pumasok sa Pilipinas si Xie. Kinasuhan ng 2014 dahil sa operasyon ng illegal na kasino. Pero tila na walang parang bula ang record ni Xie. Taong 2017, nakakuha pa ng visa sa Pilipinas si Xie. It looks to me that someone powerful made these derogatory facts about Xie Zhijiang disappear. And just as a note, this is usually done for intelligence agents. Nakakuha rin si Xie ng Pogo licenses. Siya po yung isa sa pinakamalaki before. Si Xie? Opo. Iprinisinta rin ni Senadora Risa Hontiveros ang larawan ni Xie, kasama si dating Presidential Economic Advisor Michael Yang. Sabi ni Hontiveros, sangkot umano si Yang sa Chinese intelligence activities sa bansa. Michael Yang is a key actor in Chinese intelligence operations here. Michael Yang nasangkot sa Pharmally and, if the reports are accurate, sa drug operations dito. Michael Yang na economic advisor ng dating Pangulo. Ginatasan na tayo, pinagtaksilan pa. Bumuwelta naman sa inilabas na larawan ng abogado ni Yang. Hindi raw ito pruweba at hindi patas na bumuo ng konklusyon dahil lang magkasama sa litrato ang dalawang tao. Inihayag naman ng NICA ang na-monitor nilang Chinese hackers na tinatawag na APT o Advanced Persistent Threat Groups. Maaari umanong sponsored o binabaka pa ng mga ito ng gobyerno ng ibang bansa o ng criminal groups. With the information that we have, we can confirm that indeed Chinese advanced persistent threat groups are operating or targeting the Philippines, whether government or private sector entities. We have monitored some of them, Madam Chair, and again in an executive session, if required, we can share some information. Ang Philippine Statistics Authority o PSA, sinabing target nilang tapusin ngayong taon ang pagsusuri sa 50,000 mga kahina-hinalang birth registration sa bansa. As of October, we have already blocked 720 birth certificates, civil registry documents, of which we have 1,627 pertaining to birth certificate of foreign nationals. And 1,464 of these have been records have been endorsed to OSG for the filing of the petition for cancellation. Isa raw sa mga inihain na nila ang cancellation ng birth certificate ni Alice Go. Mav Gonzalez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Sinabi rin ng Presidential Anti-Organized Crime Commission sa pagdinig ng Senado kahapon na iniiba ng malalaking pogo ang kanilang operasyon ngayong malapit na silang magsara ng tuluyan. Sabi ni PAOK Director Winnie Hidato, sa pagdinig po sa Senado, hinahati ang malalaking pogo sa mas maliliit na grupo. Ang ibang pogo raw na ni-raid na dati, pinapalitan ang kanilang pangalan sa Securities and Exchange Commission para lumabas na sila ay Business Process Outsourcing o BPO companies. Binabantayan na raw ito ng SEC.
Na-monitor din daw ng PAOK na maraming banyagang POGO worker ang lumilipat sa Visayas at Mindanao matapos ang deadline ng Bureau of Immigration sa downgrading ng visa noong October 15. Makikipagpulong daw ang PAOK sa ibang ahensya para maresolba ang mga issue kaugnay sa POGO. Kuha ang video na yan sa Santo Niño Church sa Tondo, Maynila. Paglabas ng isang usher, tiyempong pumasok ang isang babae. Nagmasid po siya sa paligid at ilang sandali lamang kinuha ang isang bag. Hindi pa nakontento, bumalik po siya at dinampot ang isa pang bag. Sa iba pang kuha ng CCTV, kita ang pagmamadali ng babae habang tumatakas. Naaresto kalaunan ang suspect na madalas din daw bumibisita sa simbahan. Kabilang sa natangay niya ang 5,000 piso na hindi na naibalik matapos daw ipang grocery ng suspect. Humingi siya ng tawad sa isa sa mga biktima. Depensa ng suspect, nagawa niya ang krimen para may ipanggamot sa nanay niyang may sakit. Huli kamang pag-araro ng isang closed van sa 3 babae sa Quezon City. Patay ang isa sa kanila na isang senior citizen. Balitang hatid ni James Agustin. Naglalakad ang 3 babae sa bangketa sa bahaging ito ng Victoria Avenue sa Barangay Damayang Lagi, Quezon City pasado alas 7 kagabi. Masdan ng isang closed van na dumaraan sa kalsada. Pagdating ng 3 babae sa kanto ng 13th Street, bigla na lang silang tinumbok ng sasakyan. Pumailalim sa closed van ang 2 sa mga biktima. Nagtulong-tulong ang mga otoridad para matanggal sila sa pagkakaipit. Dead on the spot ang isang babaeng senior citizen. Isinugod naman sa ospital ang 2 niyang kasamahan. Inoobserbahan pa ang kanilang kalagayan. Hindi ko alam na huli na rin yakap po. Naglalakad nga po, galing nga po doon, tapos pauwi na po. Yun po, hindi raw kapag may piniwasan daw yung truck, kaya sila yung nakalagkat 3. Tita ko po yung napuruhan. Bumangga rin ng closed van sa poste. Damay pati ang nakaparadang SUV sa gilid ng kalsada. Ang 43 taong gulang na driver ng closed van, itinurn over ng mga taga-barangay sa QCPD Traffic Sector 4. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Kwento ng may-ari ng closed van na nagsisilbi rin pahinante. Galing silang baysa at magde-deliver sana sa lugar ng maaksidente. Sabi lang po sa akin, bigla, sabi ko, uy, wala tayong preno. Sabi ko, ano mo, high brake mo. Hindi, siguro nauna rin siya, naalito na rin. Yung medyo malapit na, ako na nag-hot brake na po. Kalang kaso, ando na po siya. Humingi siya ng paumanhin sa mga kaanak ng mga biktima. Siya na po kayo talagang disgrasya, hindi natin kagustong po natin po yan. Talagang wala tayong magagawa po. Kahit po ako, nangangatog din po ako eh. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Arestado ang isang magsasaka sa Palayan, Nueva Ecija matapos na mahulihan ng baril at bala. Sa Calamba, Laguna naman 3 ang patay matapos na pagpupukpukin ng bakal na tubo. Ang mainit na balita hatid ni CJ Torida ng GMA Regional TV. Duguan at wala ng buhay nang matagpuan ng 3 biktima kabilang ang isang senior citizen sa isang compound sa Calamba City, Laguna. Ayon sa pulisya, pinagpapalo ng suspect ang mga biktima gamit ang bakal na tubo. Bantay sa investigasyon, nag-iinuman ang mga biktima bago mangyari ang krimen. Kasama nila sa inuman ang ka-live-in ng suspect na tumatayo ngayong testigo sa krimen. Kwento niya sa mga pulis, tulog ang mga biktima nang pagpupukpukin sila ng bakal. Nakatulog doon din lang sa area na yon. Nagulat na lang yung isang babae nung biglang may malakas na parang lagabog. Nagulat siya yung isang katabi niyang lalaki, iduguan na. Arestado ang suspect sa follow-up operation. Paliwanag niya, nagawa niya ang krimen dahil umano sa selos at pagtataksil. Nahaharap siya sa reklamang multiple murder. Arestado ang isang magsasaka matapos mahulihan ng baril at bala sa Palayan, Nueva Ecija. Nangyari yan matapos salakayin ang kanyang bahay sa bisa ng search warrant. May nagtip umano sa pulisya na may itinatagong illegal na armas ang suspect. Nasa presinto na ang suspect na nahaharap sa paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. CJ Torida ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ilang kapuso stars ang nominado sa The Ima wa Ima Asian International Film Festival
and Entertainment Special Awards. Kabilang dyan si Sangre star Rian Ramos na nominado sa Best Performance in a Featured Role Award para sa kanyang role sa Kapuso Prime series na Pulang Araw. Si Rian ang gumanap na Fina de la Cruz na ina ni na Adelina at Eduardo de la Cruz na mga karakter ni na Barbie Forteza at Alden Richards. Nominated naman para sa Outstanding International Actor in a Cross-Cultural Series Award si Kim Jisoo para sa kanyang role bilang Dr. Kim sa GMA Afternoon Prime series na Abot Kamay na Pangarap. Si Forever Young star Alfred Vargas, nominado sa Best Actor Drama, full-length category para sa Pieta. Kabilang din sa mga nominado si Kiray Celis na kailan lang ay napanood sa GMA Prime series na My Guardian Alien. Sa December 1 ang awarding ceremony sa Osaka, Japan. Aprobado na ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang 6.352 trillion pesos na national budget para sa 2025. 18 ang pabor sa budget at isa ang nag-abstain. Tulad sa Kamara, 733 million pesos din ang inaprobahang pondo ng Senado para sa Office of the Vice President. Hindi naman kasama sa bersyon ng Senado ang panukala ng Kamara na 39 billion pesos para sa ayuda sa Kaposang Kita Program o AKAP ng DSWD. Ayon kay Senate Finance Committee Chairperson Grace Poe, pag-uusapan ng mga ito sa Bicameral Conference Committee o BICAM bago ipadala sa Malacanang para sa pirma ng Pangulo. Ipinatatawag na ng NBI si Vice President Sara Duterte para magpaliwanag kaugnay sa sinabi niyang planong ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung papatayin siya. Git niya, taken out of context ang kanyang mga pahayag. Balitang hatid ni Joseph Moro. May kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Liza Araneta at si Martin Romualdez. No joke. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Kasunod ng pahayag nito noong madaling araw ng Sabado, pinaharap ng National Bureau of Investigation si Vice President Sara Duterte sa Biyernes. Base sa sabpina ng NBI, pinagpapaliwanag si Vice President Sara Duterte para sa posibleng reklamo ng grave threats at paglabag sa anti-terror law, batas na pinirmahan ng kanyang mismong amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2020 lamang. Kung may schedule ng pagdinig sa Kamara ang bise, pwede raw siya magpadala ng kinatawan para i-reset ang kanyang pagharap sa NBI. Kailangan niyo pa siya? Sana po, mas maganda kung mismong yung Vice President ang pupunta. This will be a fair investigation, impartial. Mabigat ang kaso ng paglabag sa Anti-Terrorism Act dahil ang mga masasaklaw ng ilang partikular na probisyon ng batas pwedeng hulihin ng law enforcement agent o military personnel nang walang warrant of arrest at idetene ng hanggang 14 na araw bago iharap sa korte. Pwede pa itong i-extend ng hanggang 10 araw kung kinakailangan. Kung hindi raw sisipot si Duterte sa pagdinig ayon sa NBI, itutuloy pa rin ang paghahain ng reklamo sa Department of Justice. We will proceed at kung ano man yung ebidensya na nasa kamay namin, di yun lang. Tumanggi muna magsalita ang bise dahil hindi pa niya natatanggap ang sabpina. Pero kaugnay sa mga binitawan niyang pahayag noong Sabado, taken out of context daw ang kanyang sinabi. There is absolutely no flesh on the bone. And despite the absence of a reliable investigation, authorities were quick to consider this a national security concern. Mangyayari lang naman daw ito kapag pinatay siya. Tossing the word assassin. Pakicheck, may sinabi ba akong assassin doon? Wala. So nilalagay nila doon sa narrative nila, assassin. And nilalagay nila sa narrative nila, murder plot. My question now to the administration, is revenge from the grave a crime? They have to kill me first. So now they can't kill me anymore. Unless they want to die. Tanong ni VP para sa Presidential Security Command bakit walang aksyon sana yung mga banta sa kanyang buhay. Meron daw siyang listahan ng mga banta bagamat di niya ito idinitalye. Hindi ko na ini-expect yan, ma'am, sa PSC. And hindi ko rin tatanggapin, ma'am, at this point kung magdadagdag sila ng mga tao dito. Kasi hindi na natin alam
Kung non-partisan ba yung Well, not necessarily idadagdag nila. Not necessarily coming from PSC, ma'am. No, I don't trust anyone right now. Sabi ng Bise, gagawa na ng legal na hakbang ang kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez matapos ma-extend ng 5 araw ang contempt order laban sa kanya. Nasa Veterans Memorial Medical Center pa rin si Lopez, gayon din ang Special Disbursing Officer ng OVP na si Gina Acosta na tumaas ang presyon sa pagdinig. Nanginginig po, ma'am. Bakit po kayo nanginginig? Kasi po, wala po talaga akong alam kung sino po yun, si Kukoy Villamin, si Grace Piatos po. Kasi po, si Sir La Chica po ang nasa ground po. Siya po ang nagpipipirma. Nag-base na lang po ako sa sinaol sa binalik niya sa akin na acknowledgement receipt po, ma'am. Pero ma'am, yun po'y trabaho nyo as a Special Disbursing Officer. Yes, ma'am. Pero may utos po ang aking boss, ma'am, na i-release ko po kay Sir La Chica, ma'am. Si Vice President Duterte umano nag-utos kay Acosta na ibigay ang 125 million pesos sa isang Colonel La Chica na hepe raw ng VP-SPG o Vice Presidential Security and Protection Group. Sa DepEd naman, ang disbursement officer noon na si Edward Fajarda, inaming ibinibigay niya ang confidential funds sa isa namang Colonel Dennis Nolasco. Bagay na di raw tama ayon sa ilang kongresista. Sa huli, it is a command responsibility. At talagang nakikita naman natin na lahat sila ay sumusunod lamang sa utos ng ating Vice Presidente. So sa huli, kung may makitang mga paglabag sa batas, kung may makitang kailangang may managot, kailangan akuhin ng ating Vice Presidente ang pananagutan dito sa pagkukulang. That could be malversation proper or worse, plunder. Kasi lampas na po ito sa 50 million. Pag yung budget ay ginamit nyo po sa iba, no matter how lawful it is, that is technical malversation. Sabi ng mga kongresista, umaasa sila makadadalo rin sa susunod na hearing sa Biyernes ang mga na-ospital na sina Lopez at Acosta, gayon din si Vice President Duterte. Sa panayam sa BISEC, tinanggi ni VP Sara na binabantayan niya ang mga tauhan niya sa ospital para hindi makapagsalita ang mga ito. Laban sa kanya, tinanong din siya tungkol sa paglilipat ng pondo ng mga SDO sa mga security officer. Alam niyo bakit 150 million lang yon? Kasi kinompute yun kung buwan-buwan ano ang gagawin at ano ang i-implement. Napakaliit na amount ang 150 million. So bakit kami magnanakaw ng 150 million? Ang nakawan sa gobyerno, bilyon-bilyon. Ginamit yun sa trabaho. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News. Matapos ungkatin ang pagpatay kay dating Senador Ninoy Aquino, inakusahan naman ni Vice President Sara Duterte ang pamilya Marcos na kilala umano sa political persecution ng mga kalaban. Pumalag nga yung buong bayan nung pinatay ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Remember, they are known for political persecution. They suppress and oppress opposition. Kaya, hindi nakaganti si Benigno Aquino Jr. kasi hindi siya nagbilin. But you know, Benigno Aquino Jr. is not Sara Duterte. So, ibang tao din siya. Ibang tao din ako. Iniugnay man ngayon ni Vice President Duterte ang pamilya Marcos sa pagpatay kay Ninoy, itinanggi naman niya noon ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Sa investigasyon ng Agrava Fact-Finding Board noon, lumabas na military conspiracy ang nangyari. Muling dininig ang kaso matapos ang 1986 People Power Revolution. Pero hindi pa rin natukoy kung sino ang tunay na mastermind. Wala pang bagong komento ang kasalukuyang Pangulong Marcos sa akusasyon ni Vice President Duterte. Pero dati nang sinabi ng Pangulo na hindi ang kanyang ama ang nagpapatay kay Ninoy. Sa pahayag ng pamilya Aquino para sa kaarawan ng dating senador ngayong araw, sinabi nilang marahil na si Ninoy ang nakaranas ng pinakamatinding panggigipit mula sa mga Marcos. Dapat daw panagutin sila para sa libu-libong dinakip, tinorture at pinatay sa panunungkulan ni Marcos Sr. Pero naniniwala daw ang dating senador sa lakas ng mapayapang pakikibaka.
Ito rin daw ang kanilang pinanindigan at mariin nilang tinututulan ang anumang banta ng karahasan o pagpaslang. Sa huli, hinikayat nila ang publiko na ipanalangin ang Pilipinas. Yan ang viral video na nakunan sa Santa Mesa sa Maynila. Pagkababa ng SUV, sumugod ang lalaking yan at hinampas ang side mirror ng nakahintong closed van. Nabasag ang salamin nito. Bago bumalik sa sasakyan, ibinato pa ng lalaki ang bagay na pinanghampas niya. Nang umarangkada ang SUV, sinundan ito ng closed van hanggang natsyempo sila sa stoplight. Hindi na nakunan ang mga sunod na nangyari. Ayon sa saksing traffic enforcer sa bandang G. Araneta pa lang ay nagkakagitgitan na ang dalawang sasakyan. I-issuehan daw ng LTO ng show cause order ang dalawang driver para magpaliwanag ukol sa insidente. Bagong-bagong balita, inihahanda na ng Philippine National Police ang isasampa nilang mga reklamo laban kay Vice President Sara Duterte at ilang tauhan ng kanyang opisina. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Marbil, kaugnay ito sa komosyon sa detention facility sa Kamara noong Sabado kung kailan ipalilipat sana sa Women's Correctional ang nakadetain na OVP Chief of Staff na si Zuleika Lopez. Nakipag-ugnayan din daw si Marbil kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner para matukoy ang miyembro ng Vice Presidential Security Group na sa pilitan umanong naglipat kay Lopez sa St. Luke's Medical Center mula sa Veterans Memorial Medical Center. Bukod sa reklamong resistance and disobedience to a person in authority, magsasampa rin daw ng iba pang kasong administratibo ang PNP laban sa bise at sa kanyang staff. Magdamag pumwesto sa EDSA Shrine ang ilang taga-suporta ng pamilya Duterte. Detalye po tayo sa ulat on the spot ni Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, nananatili pa rin dito sa EDSA Shrine ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kasalukuyang Vice President Sara Duterte. Kagabi ay kanya-kanyang latag ang mga supporters. Pagsikat naman ng araw ay kanya-kanya silang silong. Ang iba ay nasa ilalim ng puno habang ang iba naman ay nasa gilid ng simbahan. Mayroon din naglagay ng mga tabing. Mananatili raw sila dito ng ilang araw para magpakita ng suporta. Hangad daw nilang magkaroon ng araw ng pagpapahayag dahil hindi na raw umano maayos ang mga nangyayari sa bansa. Nasa paligid din ng EDSA Shrine ang mga pulis mula sa iba't ibang lungsod kabilang na ang PNP Mandaluyong, Quezon City, Pasig at San Juan. Pansamantala ay pinakiusapan muna ang mga supporters na huwag munang mamalagi sa loob ng simbahan para bigyan daan ng mga nagdarasal at nagsisimba. Connie, sa ngayon ay payapa naman ang sitwasyon dito at maayos din ang daloy ng trapiko. Connie? Maraming salamat, Bernadette Reyes. Hulikam sa Gimbal, Iloilo ang isang SUV na nagpabali-baliktad matapos mahagip ng pampasaherong jeep. Sa Holo-Sulu naman, 3 ang patay matapos masunog ang inuupahan nilang gusali. Ang mainit na balita hatid ni Efren Mamak ng GMA Regional TV. Naglalagablab na apoy ang kinakaharap ng mga bumbero sa nasusunog na 2-story commercial building sa Holo-Sulu. Matapos ang halos 1 oras, tumambad ang pinsala at trahedya. Nasawi ang 3 magkakaanak na umuupa sa ikalawang palapag. Ang sabi sa amin, yung lalaki at yung anak nakalabas na, tapos yung anak naiwanan nila sa loob. Yun ang binalik na yun, hindi na sila nakabalik kaagad. Umabot sa 400,000 pesos ang pinsala ng sunog. Inaalam pa ng BFP ang sanhi ng apoy at kabuuang bilang ng mga pamilyang apektado. Sugatan din ang 2 kawani ng BFP. Dead on arrival sa ospital ang 49 anyos na lalaking residente ng Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City matapos makuryente habang nagpipintura sa isang hotel. Sa investigasyon ng pulisya, bigla umanong dumikit sa live wire ng isang poste ng kuryente ang metal scaffolding na tinutungtungan ng biktima. Nahulog ang biktima mula sa scaffolding. Dahil sa insidente, panandaliang nawalan ng supply ng kuryente sa lugar. Agad namang dumating ang mga tauhan ng Cagayan Electric Power and Light Company at naibalik ang supply ng kuryente. Inimbestigahan ng pulisya kung may naging paglabag o kapabayaan ang employer ng biktima. Wala pang pahayag ang management ng hotel. Sa kuha ng CCTV sa isang kalsada sa Gimbal, Iloilo, makikita ang ilang beses na pagbaligtad ng isang SUV. Yan ay matapos mahagip ng pampasaherong jeep mula sa kabilang linya. Base sa investigasyon, nag-overtake ang jeep sa isang tricycle bago mabangga ang SUV. Nadamay sa insidente ang isang motorcycle rider na tinamaan ng SUV. Nagkaareglo na ang mga sangkot sa insidente. Efren Mamak ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News.
Barkada gulan na dahil parating na ang mga batang riles sa GMA Prime. Teaser pa lang, maaksyon at madrama na kaagad ang pasilip sa Sitio Liwanag. Handa nang lumaban sa kasakiman at mga nang-aapi ang mga bida ng serye na sina Kokoy De Santos, Bruce Roland, Rahil Birria, Antonio Vinzon at Miguel Tan Felix. Kasama rin sa cast sina Diana Zubiri, Chris Villanueva, Jay Manalo, Desiree Del Valle at veteran actress Eva Darren. Kaya naman sabay-sabay nating abangan ang pagbangon ng Sitio Liwanag. After ng success ng GMA Afternoon Prime na abot kamay na pangarap at ng kanyang pagganap bilang Doktora Annalyn Santos, naghahanda na si star of the new gen Jillian Ward sa panibagong project. Chika niya sa GMA Integrated News, first time niya raw gagawa ng rom-com project. Makakapartner niya raw sa project si Shining Inheritance star Michael Sager na nakatrabaho niya na rin sa Abot Kamay na Pangarap. Pag-amin pa ng actress na kinakabahan siya dahil hindi raw siya sanay sa mga eksenang may kilig. Nagpapatuloy po ang paglamig ng panahon sa ilang bahagi ng bansa, dulot pa rin ang hanging amihan. Ayon sa Pag-asa, naitala ngayong Miyerkules ang 16.4 degrees Celsius na minimum temperature sa Baguio City, habang 23 degrees Celsius ang minimum temperature sa Quezon City. Dahil din po sa amihan, maalon pa rin at delikado sa mga maliliit na sasakyang pandagat ang pumalaot sa hilagang baybayin ng Ilocos Norte at Cagayan, kasama ang Babuyan Islands at Batanes. Bukod sa amihan at mga local thunderstorm, nagpapaulan din sa ilang bahagi ng bansa ang Intertropical Convergence Zone o ITZZ. Ayon sa Pag-asa, asahan ng moderate to heavy rain sa Cagayan, Babuyan Islands, Apayao at Davao Oriental. Halos buong Mindanao ang uulanin sa mga susunod na oras, maging sa ilang panig ng Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon at Visayas, base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rains na maaaring magdulot ng baha o landslide. Mananatili namang mababa ang tsansa ng ulan dito sa Metro Manila. Nagkasundo na ang Israel at grupong Hezbollah sa Lebanon sa isang ceasefire deal. Epektibo yan simula ngayong araw ayon kay US President Joe Biden. Batay sa kasunduan na nabuo sa tulong ng US at France, unti-unting tatanggalin ng Israel ang kanilang puwersa sa Lebanon sa loob ng 60 araw. Alis na rin ang Hezbollah sa border ng dalawang bansa. Para maiwasan ang kanilang pagbabalik doon, magdideploy ang Lebanon ng kanilang militar sa border. Sabi ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu, sakaling hindi tumupad sa usapan ng Hezbollah, handa raw silang sumagot. Kasunod ng ceasefire deal, makakatutok na raw sila sa grupong Hamas sa Gaza. Naghain ng disbarment complaint ngayong umaga sa Supreme Court si Poverty Alleviation Secretary Larry Gadon laban kay Vice President Sara Duterte. Kaugnay po yan sa pagmumura at umano'y pagbabanta ng bise kay Pangulong Bongbong Marcos sa isang press con noong Sabado. Kinumpirma rin ng Supreme Court o SC kahapon na nakatanggap sila ng anonymous disbarment complaint laban kay Vice President Duterte. Kaugnay naman ito sa kanyang naging pahayag na huhukayin ang labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Bukod dito, kinumpirma rin ng Supreme Court na may pending consolidated disbarment case laban kay VP Duterte, kaugnay naman ng panununtok niya sa isang court sheriff na nagsisilbi ng demolition order sa Davao noong 2011, panahon ng kanyang pagiging mayor sa lungsod. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Vice-Presidente. Kompleto ng mahigit 100 automated counting machines o ACM na gagamitin sa eleksyon 2025 sa Mayo. May ulat on the spot si Sandra Aguinaldo. Sandra? Yes, Rafi, dumating na nga sa warehouse ng Comelec sa Santa Rosa, Laguna ang pinakahuling batch ng delivery ng Automated Counting Machine o ACM na gagamitin sa eleksyon 2025. 9,680 po na makina ito sakay ng 7 container van. Ibig sabihin po, kompleto na ang lahat
ng mahigit sa 110,000 na makina para sa eleksyon. Mula po ito sa South Korea at gawa po ng Miro Systems. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, lahat ng makina ay sumasailalim sa hardware acceptance test, habang at least 5% naman ng kada batch ang sumasa-ilalim sa stress test. Sa ngayon, wala naman daw major issues na na-encounter sa pagtetest nila ng makina. Ang napapansin lang daw paminsan-minsan ng mga tauhan nila ay yung problema sa headset o earphones o kaya ay merong jamming ng papel doon sa makina. Meron naman daw mga tauhan ng Miro at COMELEC para tugunan ang mga problemang ito. Sa Disyembre naman, inaasang matatapos ang source code review para sa mga systems na magpapatakbo sa makina hanggang matransmit ang mga boto. Kukuha ng international certification ng COMELEC alinsunod sa batas para matiyak na maayos ang systems na gagamitin. Kampante naman daw po ang Miro Systems na tatakbo ng maayos ang mga makina. Ayon pa sa COMELEC, Rafi, ay on schedule sila sa lahat ng paghahanda para sa halalan. Yan muna po ang pinakahuling ulat. Rafi, Connie? Maraming salamat, Sandra Aguinaldo. Good news sa mga manggagawang taga Region 9 o Zamboanga Peninsula. Aprobado na po kasi ang dagdag na 33 pesos sa daily minimum wage sa rehiyon. Ay sa Department of Labor and Employment, magiging 414 pesos na ang arawang kita ng mga nasa non-agriculture sector na may 10 o higit pang empleyado. 401 pesos naman sa agriculture sector, pati sa mga negosyo sa non-agriculture sector na mas kaunti sa 10 ang empleyado. Epektibo ang dagdag sahod sa December 12. Bagong-bagong balita, 13 undocumented na Chinese national ang nahuling sakay ng isang dredger vessel sa Mariveles, Bataan. Nag-pre-departure inspection daw ang Philippine Coast Guard sa nasabing barko na papuntang San Felipe, Zambales para magsagawa ng dredging operations. Pero hindi sila pinapasok ng isang tauhan ng barko. Doon na naghinala ang PCG at nagsagawa ng mas detalyadong inspeksyon. Nabisto na walang mga kaukulang dokumento ang 13 Chinese. May nakita ring uniforme umano ng People's Liberation Army ng China. Nakikipag-ugnay na ang PCG sa iba't ibang ahensya para sa kustudiya ng mga Chinese. Wala pang pahayag ang may-ari ng barko. Pinag-aaralan na raw ng LTFRB ang hiling ng mga taxi operator na itaas sa 60 pesos ang flag down rate ng mga taxi. At isa raw sa mga tinitignan ay yung magiging epekto nito sa inflation o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo, partner. Oo nga, kasalukuyan nasa 50 pesos ang flag down rate ng mga taxi kasunod ng inaprobahang pagtaas noong 2022. Ang sabi kaya ng netizens kung muli itong itataas. Para kay Carlo Biol, may hirap kung itataas ito lalo raw ay maraming commuter ang limitado na ang budget. Dapat daw ay maipaliwanag ito ng maayos kung sakaling ipatutupad ang pagtaas ng singil. Payag naman si Romy Rivera dahil kawawa naman daw ang mga taxi driver na anay matagal nang nagdurusa sa mababang pamasahe. Ang sabi naman ni Joe Gonzales, hindi rin naman sumusunod yung mga taxi driver yung kanilang metro dahil sa pangungontrata o paniningil ng dagdag na bayad. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Muli raw na pagtibay ang relasyon ng Pilipinas at United Arab Emirates sa pagbisita roon ni Pangulong Bongbong Marcos. I reaffirm the Philippines' commitment to further strengthen our bilateral ties, progressing towards new spheres of engagement. I look forward to the implementation of several bilateral agreements. Kabilang daw sa mga kasunduan ay may kaugnayan sa kultura, enerhiya, digital economy, artificial intelligence at iba pa. Sa isang araw na working visit ng Pangulo, pinasalamatan daw niya ang pamahalaan sa pangangalaga sa ating mga kababayan doon. Kinilala naman ng gobyerno ng UAE ang naging kontribusyon ng mga Pilipino sa kaunlaran ng kanilang bansa. Inimbitahan daw ni Pangulong Marcos ang presidente ng UAE na bumisita sa Pilipinas para ipagpatuloy ang kanilang pag-uusap at pakikipag-ugnayan. Nananawagan ng ilang obispo ng Simbahang Katolika na itigil na ni Pangulong Bongbong Marcos at Vice President Sara Duterte ang kanilang hidwaan. Ayon sa ilang opisyal ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines, dapat daw isang tabi ng dalawang leader ang kanilang hindi pagkakaunawaan at magtulungan para sa ikabubuti ng mga Pilipino.
Dapat daw tutukan ng presidente at vice presidente ang taong bayan at hindi ang paninira sa isa't isa. Handa naman daw pumagitna ang simbahang Katolika para magkaayos sina Pangulong Marcos at Vice President Duterte. Ito ang GMA Regional TV News. Patay ang isang motorcycle rider matapos maaksidente sa Dumaguete City. Batay sa kuha ng CCTV, tinatahak ng motorsiklo at pickup ang parehong lane sa diversion road sa Barangay Kamanhak. Maya-maya pa, bigla na lang lumiko sa kanan ang pickup at nasagi ang motorsiklo. Idiniklarang dead on arrival sa ospital ang 19 anyos na rider dahil sa tinamong matinding sugat sa ulo. Sumuko sa pulisya ang driver ng pickup. Pansamantala rin siyang nakalaya matapos mangako sa pamilya ng biktima na sasagutin ang gastusin sa namatay. Wala silang pahayag. Napuno naman ang kasiyahan ang pagdiriwang ng Adibay Festival sa La Trinidad, Benguet. Isa sa mga highlight dyan ang tradisyonal na hulihan ng baboy. Sumasalamin yan sa mayamang kultura at tradisyon ng mga taga-Benguet. Matapos ng palaro, kinatay at pinagsaluhan ng mga baboy. Tinatawag yang watwat, kung saan naghahain ng handa para sa mga mahalagang okasyon sa Cordillera. Ginagawa ang Adibay Festival tuwing founding anniversary ng probinsya. Binabalik-balikan ang isang bahay sa Kalumpit, Bulacan dahil sa iba't ibang palamuting pamasko. Yan ang Casa Tetaco sa Barangay San Marcos. Pagpasok pa lang, damang-dama mo na ang Christmas spirit mula sa naglalakihan at nagagandang dekorasyon. Gaya ng life-size Belen, mga parol at iba't ibang stuffed toy. Hindi rin mawawala ang Christmas trees, Christmas Village Collection at tila lumilipad na mga anghel. Perfect sa mga mahilig mag-selfie o groupie. Libreng makakapasok sa Casa Tetaco mula 7 hanggang 10 p.m. Tampok po natin ang isang magical experience sa Thailand. Naranasan mismo yan ng kababayan nating biyahero. Heto ang kanyang dreams do come true moment. Instant core memory para kay Denver Custodio. Napa-tears of joy siya nang dumalo sa Yipeng Lantern Festival. Taon-taon kasabay ng full moon, libo-libong pinailawang parol ang pinapawalan sa langit at mga kandila sa tubig. Simbolo raw yan ng pag-release ng kamalasan para pumasok ang prosperity sa buhay. Ang manifestation ng netizens, sana all, ay maranasan ang pagsali sa nasabing festival. Viral ang video with 7 million views. Trending! At ito po ang balitang hali, 28 araw na lang. Pasko na, bahagi po kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.